ito naman ang naisin mo na bigyan man lang namin kasabi nga po, sinabi mo kahit isang oras man lang sa ganitong oras, panahon na ikaw ay mapupuri at madakila. Gaya ng panahon na ikaw ay andito pa sa lupang nananalangin, nang nadatnan mo kasama ang iyong mga disipulo, ikaw ay nananalangin pero sila po'y natutulog. Lord, sila po'y natutulog. Lord, alisin mo po yung kapagalan, alisin mo yung kahinaan ng laman namin sa oras na ito upang ikaw po ang mabigyan ng parangal namin, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng hidden and intentional sin sa aming pananalita, gawa at iniisip na kung saan ito po ay hiyag sa iyo. Kaya po, Ama, Holy Spirit, kami iyong pagtumayad kabayan, hugasat kami linisin ng banal mong dugo, O Lord Jesus, upang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba ng paglilingkod sa oras na ito. Lord, ikaw po ang aming pinupuri, dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan po rin po ating Panginoon. Akala ko po ay tayo ay tapos na sa kawikaan. Nga pala ay tayo po ay kung ano yung date noong mga nauna. Ayun po yung ating nililay. Pero ngayon po ay ating pong pagninilayan muli ang aklat ng chapter 2 ng Proverbs na kung saan ay ito po pala yung nakaligtaan ng una. Ano po? So ang sabi po dito, babasahin ko po muna lahat. Ang gantimpala ng karunungan. Sabi nga po, more benefits of wisdom. Aking anak, ang mga salita kong iyong dinggin. Dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan niya at sundin mo. Ang pakinig mo ibaling sa wastong kaalaman. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, ang unaway pilitin mo masumpangan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ito ang iyong dudulangin. Kaya Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at mata mo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Verse 6, siya ay nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ay kaalaman at unawa ay bumubukal. Bibigyan na ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong nalalaman, katwiran at katarungan, at iyong tatalunin ang landas ng kabanalan. Verse 10, lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan, madaramay kasiyahan dulot nitong kalaman. Ang natamang kalaman sa iyo ay mag-iingat, ang una ay maglilihis sa uli-uli kong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na landas ay pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong hilig sa paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasi ay magulong pamumuhay. Sa ugaling tagay nila sila ay maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Verse 16, malalayo ka sa babaeng talipandas at sa kanyang pang-akay kay hindi ka mabibitan. Siya ang babaeng lumilihi sa magandang asal, nagtaksil sa asawa niya, sinira sa kanyang tipan. Kaya naman ang landas niya patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tulang matatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahapin mo ang landas ng matuwid. Huwag itong hiwalayan hanggang hindi nga ay magpatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Last verse 22, ngunit ang masama sa lupa ay mawawala, bubunutin pati ugat lahat ng mandaraya. Purihin po Panginoon, pagbasa ng mga salita. At yun nga po Panginoon mga kapatid, na ito yung kung paano tayo tinuturuan. Pinaalala muli ang wisdom o yung karunungan na kung saan ikaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po? Sabi nga po, wisdom comes in two ways. So may dalawang kapamaraanan para natin makukuha ang karunungan. Ito ay binigay sa atin, kaloob sa atin ng Panginoon, at ito din po ang resulta ng ating patuloy na paghahanap ng energy, yung pag-i-effort, yung ating effort na matuklasan po ano yung karunungan, energetic search. Sabi nga po, ang karunungan ay nag-uumpisa sa kung saan ay sa pamamagitan, nare-reveal sa pamamagitan ng kanyang salita na ating Panginoon, na ating nga po pinagninilayan araw at gabi. Wisdom starting point is God and His revealed word. Ang pinagmumulan daw po na karunungan at ng pangunawa ay andun nga po kung saan ay kung paano ito po ay pinagkukunan natin ng pangunawa at ng karunungan. Kasi sabi nga po dito sa verse 6 ay siya ang nagkaloob ng karunungan sa bibig niya, ang kalaman at unawa ay bumubukal. Ano po? Kaya, ganito in that sense, wisdom is the gift to us.
sa ganitong pamaraan na nakaloob ng Diyos sa atin ang karunungan na kung saan sabi nga po ay ito'y ibinibigay ng ating Panginoon kung ating tuluyan at pagsusikapan nating hanapin ang karunungang itong mula sa ating Panginoon. We need to po kung saan ay pagsikapan nating hanapin talaga, saliksikin ang karunungang ito ng kaloob ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, but because God wisdom hidden from the rebellious and foolish, ito daw po ay natago at hindi nahayag sa mga taong himagsik. Sila po yung mga foolish, mga mangmang, na kung saan kailangan po natin ang effort para mahanap po natin ang karunungang ito mula sa ating Panginoon at gamitin natin sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan at sa mismo sa ating mga sarili sa pang-araw-araw. Sabi nga po, ito po yung daan ay andun nga po na kung saan ang daan, the pathway of wisdom is strenuous. Ibig sabihin, ito po ay kumbaga kailangan natin pagsumikapan dahil ito po ay nakakapagod. Ito po ay tunay na kailangan natin ng effort, ang tiyaga, ang patuloy na kung saan ay yung dedikasyon natin para matunggap natin at maunawaan natin kung ano nga po ba yung karunungang ito na ibinibigay ng ating Panginoon at taglay niya. Sabi nga po, when we are on the path, habang tayo nasa daan, tinatahak natin ang landasin ng karunungan, matutuklasan natin ang tunay na kalooban ng Panginoon, yung karunungan nagmumula sa Panginoon na siya magagabay sa bawat isa sa atin at patuloy po naman natin itong hinahanap, tinutuklas, andun po, sabi nga po ay binibigyan tayo ng reward o kaloob ang ating pong matao. Sabi nga, we will have a reward in our sincere and persistent search. Yung patuloy nating hinahanap, patuloy nating sinasaliksik, ay ibinibigay ng Panginoon ang gantimpala sa mga taong tunay na hinahanap ito. So ito po yung sinabi nga po sa verse 3 hanggang 6. Kasi ang sabi nga po, pagsikapan mo hanapin ang tunay na kalaman. So hindi po ito dadaloy sa atin, kundi ito talagang hahanapin natin. Sa anong paraan? Sa ganito nga po na kung saan ay tayo po ay andun yung passion na tayo gumising sa ganitong oras. Minsan nga po dahil andun nga po na tayo minsan pagod, kailangan natin ma-restore ang lakas dahil sa pamamahinga. Pero dito sa pagkakataong ito na kung saan itinakda natin Panginoon, kailangan natin talaga ang effort. Yung pagsikapan ng hanapin. Sabi nga po, magsikap tayo na mahanap natin yung tunay na karunungan at kaalaman mula sa ating Panginoon. Verse 6 and 7, dito po, sabi nga po ay sa verse 5, kay Yahweh ay magkakaroon ka naman ng banal na takot at matatamo ang tunay na unawa tungkol sa ating Diyos, which is totoo nga po, na talagang yung, kumbaga yung heavenly wisdom, nakakaroon tayo ng tunay na kung saan ay takot. Takot na hindi naman yung takot na upangamba na kung saan ay hahantok sa kung saan ay naman bagay, kundi yung takot na sa bawat pagninilay po natin ng salita ng Diyos ay patuloy natin natutuklasan na unawaan kung sino yung Diyos na may tunay na taglay ng karunungan at kaalaman kung paano nilikhaan tayo at ang ating sa kapaligiran. So yun po yung kung saan ay yung takot sa Panginoon, takot na sumunod sa Kanya, takot na patuloy na hanapin ang katuwirang nagmumula sa Kanya. Sabi po sa verse 6 and 7, siya ang nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ay kaalaman at unawa ay bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. God give us wisdom and victory, but not for drifting through the life of acting irresponsibly with gifts and resources. So, yung po ating mga kaloob na ito, kailangan po natin na kung saan ay gamitin, may napunod ng sapat na pangunawa. Medyo malalim po, ang mga patuloy na kung tayo nating ini-research, patuloy natin hinahanap ng buong puso yung katapatan natin ang karunungan mula sa ating Panginoon. Ito nga po ay patunay na makikita po natin yung hiwaga ng ating Diyos, kung gaano kataas, kalawak ang kaalaman niya, na patuloy na itong pinagkakalob sa atin. Kung tunay nga po mga kapatid na tayo hinahanap natin yung karunungan yung mula sa ating Panginoon. Sabi nga po, we gain wisdom through a constant process of growing. Kailangan nga po natin na kung saan ay maging, kung saan ay patuloy yung constant, ibig sabihin patuloy na kung yung proseso na gusto natin makaunawa sa kanyang salita ay gagawin po natin. Sabi nga po, if we are faithful and keep our purpose in life,
clearly in mind, He will keep us from preach and grade. Kaya nga po kung nagiging matapat tayo sa layunin na kung saan ibig sa buhay natin dito is sa mundong ito, pinakikita na kung saan ay tayo ay iniingatan tayo sa tayo ay maging mapagmataas at maging makasarili. Ayun. Greed, sabi nga po dito, pride and greed. Huwag po tayo tinutuklasan. Pag hinahanap natin, nauuhaw tayo sa katwiran, sa karunungan mula sa ating Panginoon, itinuturo din sa atin ang ating Panginoon na maalis sa atin ang kataasan at yung ating kasakiman o yung pagiging makasarili natin. Kaya nga po, napakahiwaga ng salita ng ating Panginoon. Tunay na ipinakikita ito napakahalagang kung saan mamahaling perla sa buhay po natin, na kung saan ito po ay hindi kagad naunawaan ng mga foolish person o yung mga mangmang na tao. Dahil andun nga po, tayo nag-e-effort, nagsisikap tayo na kung saan matuklasan natin, natutuklasan at binibigyan naman ng pinapatnubayan naman tayo ng magal na espiritu na matuklasan at mahanap po natin yung pinakamahalagang perlas na yun sa buhay po natin. Walang iba nga po ang katunungan mula sa Panginoon pamagitan ng kanyang salita. Kaya sa verse 9 and 10, sabi po dito, kaya nga iyong malalaman katwiran at katarungan ng iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Napakalalim pong salita na ating Panginoon. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant for your soul. So, we gain wisdom through constant process and growing. Unang-una, meron po dito 3 bagay o 4 na kung sa ipinakikita dito sa verse 9 and 10. First, we must trust and honor God. Unang-una, sabi nga po kasi we gain wisdom through constant process of growing. Makukuha natin ng karunungan sa pamamagitan ng pamalagian na kung saan ay constant process, kung saan ay pamalagian na kung saan lagi natin hinahanap kung paano tayo lalago. At unang-una, paano natin ito makukuha ay we must first trust and honor God. Kailangan po na natin pagtiwalaan, irespeto, igalang ang ating Diyos. Paggalang at pagrespeto na kung saan parang ganoon din po sa ating sarili. Na kung saan ay inirespeto natin ang sarili natin, kapwa natin, at higit lalo ang ating Panginoon sa pamagitan ng patuloy na pagsunod sa kanyang naisin, sa kanyang mga laws, sa kanyang mga batas, na kung saan patuloy na ipinagkakalob sa atin. Pangalawa, we must realize that the Bible reveals God's wisdom to us. Pinakikita, maunawaan natin na itong ating manual of life, itong Biblia, nagpapakita na ang karunungan ng Diyos sa atin. Tunay nga po na yung karunungan yun, hiwagang yun ng ating Panginoon ay ipinakikita sa pamagitan ng ating pagtuklas. Sabi po doon sa Deuteronomy 29:29, tunay na ang Diyos ay mahiwaga at ito ipinagkakalob niya sa mga tao na kung saan siya hinahanap. Na kung saan pinaunawa niya kung ating patuloy na sasaliksikin. Sabi nga po dito, balikan ko lang po yung pinagdema sa akin sa matagal na pag-aaral natin sa Deuteronomy 29:29, na kung saan ay sa matagal na pag-aaral, matagal na pagninilay ng ating Panginoon. Sabi nga po dito ng pasalita niyo sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay na mananatiling lihim ayon at siya ay para kay Yahweh lamang. Ngunit ako utusan ay ahayag sa atin at sa atin mga anak upang ating sundin. So ito po yun, kung saan ay yung lihim, hiwaga ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at tayong mga anak niya na patuloy natin hinahanap yun ay ating kung nasa saliksik at upang ating masunod. Sinusunod natin ang ating, upang masunod natin ang bawat batas, utos, yung hiwagang iyon ng ating Panginoon upang sa gayon ang karangalan naman ay babalik po naman natin sa ating Panginoon. Ayun po, first, unang-una, we must trust and honor God. Pangalawa, we must realize that the Bible reveals God's wisdom to us. At pangatlo, we must make a lifelong series of right choices and avoid moral pitfalls. Patuloy daw tapos, sabi nga po pangatlo, we must make a lifelong, habang panahon na habang buhay po natin, na kung saan yung series of right choices, yung sunod na tamang pagpili
at iwasan ang mga kung saan ay pagkakamali sa bawat buhay po natin na ating tinatahak. Ano po, lifelong series, ano, kaya nga sabi nga po tunay na yung ang ating spiritual journey is ay patuloy nga po na kung saan ay tayo lifelong process po. Ano po, habang tayo nagbubuhay, ay antit po na kung saan ay tinutokais natin ang karunungan ito ng ating Panginoon. At sabi nga po, ito yung tamang pagpili upang maiwasan natin ang ating po tayo ay maging foolish o yung tayo ay kung saan ay magkamali ano sa pagtahak sa buhay po natin. Ayan, pang-apat po, when we make sinful or mistake choices, we must learn from our errors and recover. Yun, pang-apat po, pag daw po tayo ay nagkaroon ng pagkakamali at pinili natin ang pagkakamaling ito o maging makasalanan tayo, matututo tayo sa ating mga pagkakamali at tayo din po ang patuloy na magre-recover o magre-restore. Ay, mali nga pala yung ginawa ko, hindi pala tama. Hindi pala tama yung gano'n akong malalita, hindi pala tama na magtimtim ako ng galit, hindi pala tama na ako ay maging mapagmataas. So, yung mga ganong bagay, ano po. So, at tayo po, hindi po natin madidevelop sa isang kisap mata ang karunungan. Sabi nga po, ito po ay isa lang process. Ano po, sabi nga po kasi people don't develop all aspect of wisdom at once. Hindi sa isang iglap o sa isang mata ay makukuha natin yung wisdom na yun na kung sa hinahanap natin mula sa Panginoon. Na kung saan, sabi nga po, it is a long process, prosesong matagal. Sabi nga po dito, for example, some people have more insight than discretion. Ano po? Other have more knowledge than common sense. Ano po? So, ayun po. Magkakaiba po ito. Ano, ang halimbawa daw po ay meron siyang nakikita kung ano yung nakikita. May mga tao na kung saan ay magtitiwala lamang kung meron siyang nakikita. Ano? To see is to believe. Pero yung iba, ang karunungan ako na kung saan ay makikita sa pamagitan yung common sense. Ano po? Yung po common sense na kung saan sinasabi yun, sabi natin yung discernment na ito alam natin ang right and wrong, yung tama at mali, mabuti at masama, yun ang alam natin na kung saan sinasabi sa kung saan ay common sense kaysa yung sa magtitiwalaan mo o gagawin mo bagay na yun kung meron kang nakita na kung saan ay may ebidensya. Mali po, pagkaiba po yung dalawang yun. Ano po, para po bagang si Tomas na isang alagad ng ating Panginoon na kung saan ay sabi niya nung una hindi siya naniwala ng ating Panginoong Jesus ay nagbalik. Kumbaga sabi niya, gusto niya na makita ng katotohanan. Kaya nga po nung oras na kung sa'y dumating at nakita niya yung after na kung sa'y resurrection ng ating Panginoon, na kung sa'y nagtitipon ng mga alagad at alam ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon, Tomas, ito yung aking sugat sa tagliran, ito yung aking sugat sa aking mga kamay. So, kumbaga, iba yung common sense na meron tayo at iba yung to see is to believe. Ano po, na kagaya nga po ng salita natin, Panginoon, pinananaligan natin ito dahil nabasa natin. Hindi na yung makikita natin na, ay gusto ko makita sa iyo kung paano nga, kung saan ay nakita yung totoong yung sinasabi mo. No? Dapat magkaiba po yung to see is to believe na kung saan iba yung pinaniwalaan, pinanaligan na lang agad natin kung ano yung ating na pagminilayang salita ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po, we can pray for all aspect of wisdom and take the step to develop them in our lives. Ayan po, totoo po ito. Nakailagapay na nga po natin na kung saan ay ang pananalangin pagsamo. Ano po, sa lahat ng aspeto upang magkaroon tayo ng karunungan ito at kailangan po nating hakbangan at patuloy natin i-develop sa buhay po natin ang bawat natututunan natin at napag-aaralan natin. Ano po. So, ayun po yun. Dito po sa verse 11, layo ng aking Biblia. Tumakbo. Okay, sa verse 11, sabi po, discretion will protect you and understanding will guard you. Ito po, napaanong aking Bible sa awit, bumalik. Yan, sabi po dito sa verse 11, ang natamong kaalaman sa iyo ang mag-iingat, ang unawi maglilihim sa liku-likong landas. Ayun po, ano po, kumbaga ipinakikita dito sa atin na kung saan yung atin pong kaalaman ay tungkol na siya yung magbibigay sa atin kung paano yung likong landas yung tinatahak natin before, ay ngayon po ay tayo pinag-iingat, ano, yung
kasi na yung kabi nga po sa English kung saan ay naglilihis o lihim-lihim landas o yung discretion is the ability to tell right and wrong, enable us to believe or to detect with evil motives in men and women. Ano po? So ito yung nagpapakita na kung saan ang mga negatibo o mga masamang motibo ng isang babae o lalaki. Ano? Kasi sabi nga po sa 2:12, nilalayo ka nito sa masamang pamumuhay. Ano po? Malalayo ka, sabi din po sa verse 16 ay babaeng talipandas. Ano po, ito po yung kung saan ay mga tao na kung saan babae o lalaki na kung saan ay walang kapambanal na takot sa ating Panginoon. Ano? Sabi po dito, discretion is the ability to tell right and wrong, enable us to believe, to detect evil motives in men and women. It will practice, it help us and evaluate our courses of action and consequences. Ano po, ibig sabihin, kung tayo po ay patuloy nating ipinapractice o sinasabuhay ang pagiging matuwid, andun nga po na kung saan ay maiiwasan natin ang mga bagay na kung saan ay makakasira sa atin o yung consequences sa buhay po. Ano po? Kung saan, ito po yung bagay na kung saan ipinakikita sa atin. Pinakikita na kung saan yung kaalamang yon ang siyang patuloy na tayo iingatan sa landasing ating tinatahak. Ano po? Hindi po tayo maliliko dahil meron tayo na kung saan ay ilaw na yung nagliliwanag, yung luminous sa atin, yung liwanag ng katwiran ng salita ng ating Panginoon. Nagpapaalala sa atin na kung saan nabasa natin, na pag-aralan natin, nalimin natin, and then, andyan pa yung conviction ng Holy Spirit. O anak, ito yung ating napag-aralan, ito yung natutunan mo, na kung saan, ito po yung atin po, kung saan sabi nga po, in the long run, in the long process, ay tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po, ito po ikaloob sa atin ng ating Panginoon. At kailangan po nating ma-develop by using God's truth to make wise choices day by day. Kailangan daw po natin itong kaloob na ito ay i-develop natin sa ating mga sarili at gamitin natin yung katotohanan ito mula sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng tamang pagpili sa araw-araw kung anong ating sabihin, gagawin at patuloy na kung saan ito po ay pinapaalala sa atin ng kanyang salita. Kumbaga kung titingnan natin, ay kumbaga dahil nga po tayo ay ang ating kaalaman ay para na nga at karunungan ay binibigay sa atin ng ating Panginoon ay para bagang hindi na tayo gatas lang o malambot na tinapay lang ating kinakain sa ating spiritual. Ano po? Kundi binibigyan na po tayo ng matitigas na pagkain na kung saan sabi nga po kasi dito po, yung sa kung titingnan natin po ito sa Hebrew 5:15, 14 pala, sorry. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at sa nasanay na sa pagkilala ng mabuti at mabuti at masama. Kaya nga po yung matigas na pagkain iyon, kahit po tayo ay pakainin ng matitigas o sakit ng damdamin, pagre-rebuke sa atin ng salita ng ating Panginoon, hindi na tayo nasasaktan. Dahil immune na po tayo na yung isalita ng ating Panginoon, ano po, kung saan tayo kinukorek, kumbaga nire-rebuke, pinaalalahanan, tinuturuan. Sabi nga po yun sa 2 Timothy 3:16, ano po, na kung saan ipinaalala ni Pablo, na kung saan ay tayo po ay tunay na maging matatag, matanggapin na natin ang matitigas na pagkain, hindi na tayo nagiging sanggol habang panahon, kundi tayo lumalago at umiidad ano po sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, some of it is gift and most it is developed for using God's word to make wise choices day by day. At andun nga po, it emphasizes that we must train ourselves in order to have a discretion. Ano po, para daw po hindi na maiwasan na nga po natin itong sinasabi nga po na kung saan ay likong landasin. Ano, hindi na po tayo matahak natin yung likong landasin na ito na sinasabi sa verse 11 o yung sinasabi na kung saan ay discretion. Ano, kung sa ipagpapaalala sa atin yung kaalamang yun upang tayo ibang ingat sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Ano po? Ayan, dito po sabi nga po dito, ang mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay magulong pamumuhay. Which is true nga po, ano po,
makikita nga po natin 'pag ang tao ay walang, patnubay at gabay ng salita ng ating Panginoon, bara-bara na lang ang buhay, kung ano na lang, kamatway na lang. Pero tayo po, na kung saan ay salat man tayo sa mga bagay na kung saan ay mga material dito, mga pinansyal dito sa mundo, pero kung tayo puno ng wisdom o karunungan mula sa ating Panginoon, hindi po natin ito gagawin. Yung mga kasamaang yan, yung landas nating pinipili ay tunay sa katwiran. Ano po, sabi nga po dito, sa ugaling taglay nila hindi sila maaasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Which is true. Sa mga taong kilala po natin na kung saan ay ang landasing tinatahak ay hindi makatwiran, ay talagang hindi po tayo magiging trusted. Ano po, gaya po halimbawa dito sa ating gawain ito. Sa matagal natin sa mga online natin, kilala na natin, hindi tayo nagkikita-kita first physically, pero kilala na natin, we have a trust. May nagtitiwala tayo kung sino yung karapat-dapat sa ganitong gawain, kung sino yung karapat-dapat na ilagay natin sa ganong tungkulin. Dahil bakit? Dahil na sa salita pa lamang, sa pagkukumit pa lamang, sa bukal pa lang ng bibig, anong ating mga kasama, ay makikita na natin, madidiscern na natin kung sino nga po ang personality ng bawat isa. Ano po? Kaya po, ayun, patuloy na kung saan ay ang Diyos po ang nagtuturo sa atin kung ano yung dapat natin tahakin, landasin. Ano po, punta po tayo sa verse 16 at hanggang 17, malalayo ka sa babaeng talipandas at ang kanyang pang-akit ay hindi ka mabibitan. Siya ay babaeng lumilihis sa magandang asal, nagtaksil sa asawa niya, sumira sa kanyang isipan. Ano po, dito po, yung po sabi nga po, yung mga babaeng talipandas o mga alalim ng Tagalog, o sabi nga natin, adulterers. Sabi nga po dito, is a seductive woman or a prostitute. Ito yung mga babae na kung sa katawan nila ang ginagawang panghanap buhay. Sabi nga po, 2 is of the most difficult sins to resist are pride and sexual immorality. Na yan sa ating mga testimony ng ating mga kapatid. Ano po, na kung saan ay sa akin pong sa matagal ko na din pong marami nakahalubilo tao, ano po, sa ganitong calling ng ating Panginoon. May mga kasama din po ako na kung saan ay naging pastora na rin, nabago na rin ang buhay. At ang sa kanilang mga personal testimony ay tunay nga po na kung saan sabi nga nila, kabataan pa sila, ay lahat na nagiging boyfriend niya ay talagang walang yung lahat na nagiging boyfriend niya ay walang hindi mangyayari. Lahat ng naging boyfriend niya ay talagang may nagaganap sa kanilang dalawa. Ano po, na kung saan ay sabi nga po ay dahil andun nga po na kung sa personal testimony niya yun, na kung sa'yo napagtagumpayan niya. Kaya nga po yung sinasabi nga po na kung saan ay ito yung pinakang dalawang bagay na kung sa'yo napakahirap i-resist po ay yung kataasan at sexual immorality. Sabi nga, both are seductive. Ano po, pareho na kung saan ay nagsiseduce na kataasan, kayabangan, ano po, ito yung kung saan ay kung saan nakikita natin sa mga taong mga foolish person, at yun nga po, sa mga kababaihan, kabaro natin, sa bawat isa sa atin ay nagtaluntay na napaglampasan na napagtagumpayan na natin yun, na kung saan yung mga bagay na yun, ano po, kaya nga po, yung kumbaga minsan sa aking kaisipan, nakakita nga po ako, sabi ko, ba't sila po iyon parang rampant na lalo na ngayon yung mga kabataan, parang laro na lang sa kanila yung sexual immorality, pangkaraniwan na lang. Ano po, na kung saan, sabi ko nga po, nung ako nga i-compare ko sa sarili ko, Lord, ako, nung nagka-boyfriend ako, ay maedad na, 30-something na. At sabi ko nga, po, ay kasi long distance kami una. Tapos nung magkita kami, ay ng physical, long distance kami una nag-boyfriend. Tapos nung magkita kami, hindi po naganap yung mga ganung bagay. Na kung saan, mayroong panahon talaga na kung saan, at saka nung pa, maedad na ako 30-something na ako, no, ako'y magka-boyfriend na kung saan ay, kasi nga po, nasa abroad ako. Kumbaga, naging boyfriend ko nandito sa Pilipinas. Pero nung dumating nga po kami, nung kami magkasama, sabi ko nga po sa kanya, andun din naman siya takot, kumbaga wala din siyang karanasan. Sabi niya, wala tayong gagawin ha, kami ng ganon, na kung saan ay huwag mo akong gagalawin, yung ganung bagay ba, na siya takot din naman. Tapos, nung ma-realize ko noon, na kung saan ay, para mga sabi ko, pag
Sabi ko pag nagbibiruan nga kami ng aking mga kasama na kung saan ay hindi walang mali siya ano po, dahil ito lang ay parte lang po ito ng ating pinag-aaralan. Sabi ko, alam niyo yung biruan, ang regrets ko, hindi ko naranasan yung ginagawa ng babae at lalaki, nagtatawanan silang gano'n. Pero later on, na-realize ko na pinaunawa sa atin ng ating Panginoon bilang isang lingkod ng Diyos. Ano po mga kapatid, sabi niya, "Anak, paano mo maipapahayag ang purity?" Dahil andun nga po na paano mapapahayag ang purity sa mga tao na ikaw ay bilang isang lingkod ko. So, yung parang gano'n ibig sabihin ng ating Panginoon, ano po, hindi niya pinaranas sa akin yung gano'ng mga bagay dahil sa karanasan ko, hindi ko naranasan yun. Kaya yung purity na yun bilang isang babae, ano po, na kung saan ay isang bagay na ipinaalala. Kung minsan po, yun po yung hiwaga ng ating Panginoon. Yung iba kong mga kasama naging pastor, sila, sabi nga nila dahil sa kanilang pamumuhay ng kabataan, hindi pagkilala sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabi na ako'y matuwid na dapat matuwid. Pero in the sense na kung saan kumbaga minsan ako'y ano sabi ko, Lord, ang kanilang mga karanasan bago mo tawagin ay kumbaga na hindi pangkaraniwan. Pero ako yung pagtawag mo sa akin, kaiba. Ano po, hindi ko naranasan yung ibang mga bagay na kung saan kumbaga okay, yun lang isang bagay. Halimbawa, yung pag-iinom lang, yun. Kung saan kasi dito sa amin ay high school days pa namin or alam nyo, noon ay po uso pa yung kursilyo, ano po. Kung saan isang sabi ko, nung ma-realize ko na ako'y maging lumalim na sa Panginoon, galing kami, lumabas kami sa kursilyo, babae, lalaki, ang saya. Kumbaga andun nga po yung parang puspos ka ano ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero wag ka, andun sa aming pagtitipon, nag-iinom kami. Ang iniinom namin ay lambano. Kumbaga sa akin, mga 2 shots lang, hindi ko na kaya. Kasi kumbaga, pulang-pula na ako, na kung sa parang magbublo na ako. Hanggang 2 shots lang ako ng lambano. At noon naman, yung sigarilyo, na-taste ko lang, yung kumbaga, sinubukan ko lang. Na kung sa siguro mga isang beses lang na ako'y susulasok sa lasa, hindi ko kaya talaga. So yung gano'n lang, na kumbaga tinas lang, pero hindi talaga ginawa. So yung mga bagay na yun na kung saan, ay yun lang kung nare-realize na kumbaga iniisip ko noong kabataan, yun lang yung parang nagawa ko na kung saan ay sa panahon ngayon na kung saan ay talagang hindi mo dapat gawin yung pag-iingat sa templo ng ating Panginoon. Ano po, na kung saan ay parang pinaranas lang ng panahon yun para kung saan ay dahil dala ng kabataan, yun kumbaga noong panahon yun ay talagang kung saan ay dahil kami umpisa ka noon nag-iedad kung saan nagkasama-sama kami nadala yun. Pero ngayon mas grabe. Kasi nga po, batang-bata pa ay parang ang sex ay talagang pangkaraniwan lamang. Ayun po yung kung saan kung kay Jessica noong Soho nakita natin no 11 years old lang may anak na siya. Kasi nga po at the age of 10 ay andun lang po na kung saan parang naglaro lang daw po siya nung kanyang pinsan. Sabi maglalaro lang daw sila. 17 years old yung lalaki siya, 10 pa nung time na yun. Sabi, maglalaro lang tayo. Ano nangyari na buntis? Sabi ko, Lord, yung mga ganang bagay ba, na kung saan pinakikita ng ating Panginoon kung paano natin iingatan yung ating immorality as a woman. Ano po, sabi nga po dito, balik po tayo na kung saan yung nga pong pagiging kailangan daw po natin i-resist ang pride at sexual immorality dahil ito po ay kung saan ay both are seductive, mapang-akit nga po naman yung mga bagay na yon. Pride says, I deserve it. Sexual desire says, I need it. Ito po yun. Kumbaga yung kataasan ay sinasabi sa police person na kailangan ko yung maging mataas ako at yun naman sexual ay I need it. Kailangan daw natin. In combination, yung pagtutugmain natin itong pride at sexual immorality, it is a deadly consequences na kung saan ay nakakamatay na kung sa hahantungan nga po natin ay dagat-dagatang at apoy kung hindi natin ito sasasalain. Sabi nga po ni Haring Solomon, only by relying on God's strength can we overcome them, which is totoo naman. Talagang lakas lang ng ating Panginoon na kailangan natin sa ganitong mga pagkakataon na tayo ay nagiging mapagmataas at magiging rampant sa sexual immorality. Ano po, kumbaga, yung iba nakikita ko, sakit na yata yung ganong kung saan ay palit-palit ng asawa, hindi mabubuhay ng walang ganong sex. Kaya sabi nga po dito, by relying on God's strength, can we overcome them? Kaya ang kalakasan lang ng Panginoon ang mapagtatagumpayan natin itong kataasan ng buhay at itong sexual immorality. Pride appeals to the empty head. Ayan. Yung
kataasan ay yan, na kung saan ay doon sa mga tao na kung saan ay walang kamalayan, kamangmangan ang naan sa isip at sexual enticement to the empty heart. Mga tao na kung saan ay madudumi ang kanyang sa kanilang mga puso. By looking to God, we can fill our heads with His wisdom and our hearts with His love. Sabi nga po, kung paano titingnan lang natin, susundin ang pangaral at sunod ang atas at balos ng ating Panginoon o kanyang mga utos, ayun lamang po ang makakapuno sa ating isip na kung saan sa puso't isipan natin ay yung pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. By looking to God, we can fill our heads with His wisdom and our heart with His love. Don't be fooled. Huwag tayo maging mangmang. Remember that God says, what you are and what you are meant to be. Kaya pinaalala na kung sino tayo na nilikhang kawangis niya at sino tayo pagdating ng panahon. Kaya po mga kapatid, patuloy nating hingin ang lakas mula sa ating Panginoon upang ma-resist natin ang lahat ng tukso na kung saan ito ginagawa ng kaaway sa pansamantalang mundo natin. Ano po? Tayo po'y andito nga po sa mundong ito at andito ang Diyos dito ay ang Diablo. Kaya po tayo, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagninilay ng salita ng Diyos. Ano po? Dahil magkakaroon pa tayo, binibigyan tayo ng lakas para ma-resist ang lahat ng tukso na ginagawa ng Diablo na sinabi nga po sa John 10:10 na parito ang magnanakaw upang manira, magwasak at pumatay. Pero tayo, ang kaloob ng ating Panginoon, ay ang Diyos na ganap at kasiyasya. Kaya yun po yung ating tahakin, yun po yung ating yakapin, at yung mga bagay na naganap sa atin noong unang panahon, ayan po, iwan na nga po natin ganap at patuloy na kung saan may mga himahina pa rin tayo, may temptation pa rin tayo. Pero ano ang sabi? Humingi tayo ng lakas sa ating Panginoon at i-resist natin ang mga tuksong itong ginagawa ng Diablo sa atin. Ano po? Yun nga po, ayan, kanina antok na antok ako pero ayun, nagising na po ako dahil sa lakas ng Panginoon. Ano po? Na kung saan yung hirap gumising pero pag tayo nasa presence ng ating Panginoon, nawawala, binibigyan tayo ng lakas ng kapangyarihan ng ating Panginoon para ma-resist nga po yung temptation na iyon. Kanina nga po ako talagang, kumbaga hilim na hilim sa antok kung bakit nga naman po ako sakay. Kung kailan umiidad yung mga kaedad ko, sinasabi sila nga po 3 o'clock gising na, pero bakit ako talagang ang antok ay tulog is life sa akin. So ayun po, manalangin po tayo mga kapatid. Purihin ka Yahweh, purihin ka o Diyos sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong pagtutuwid, pagpapaalala muli, Panginoon, sa pagninilay ng iyong mga salita. Lord, minsan paulit-ulit namin itong napag-aaralan, nababasa, pero may bago at bago kang kapahayagang ipinagkakalob sa amin. Tunay ng hiwaga ng salita mo ay aming nakikita at natutuklasan dahil ito naman po ipinagkakaloob mo, Panginoon, through the power of the Holy Spirit. Kaya po, Ama, salamat. Patuloy na kami po, O Diyos, ay hubugin mo ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong naisin, na kung sa sabi mo nga po, sa paglikha mo pa lamang, ay ito na po sa amin. Sa Henesis, nalangin mo ang tao ayon sa ating wangis, yung wangis ng katwiran, kabanalan, wangis ng pagiging matuwid. Ito po yung naisin mo. Kaya po, Ama, salamat sa mga paalala ng iyong mga salita. Thank you so much, Holy Spirit, that you are filling us with wisdom and knowledge that comes from you alone, O God. Kaya po, Ama, I pray to you, O God, na patuloy ng patnubay at gabay mo sumaasa sa Panginoon. Salamat sa mga kababaihang itong kasama ko. Kabay po ni Ma'am Andrea, Ma'am Annalyn, Sister Jolly, Sister Annalisa, Sis Babe at si Mrs. Lucelle, na kung saan ay kami po, O Diyos, mga kababaihan na kung saan tinuturuan mo lalo kung paano kami magiging matuwid, kung paano kami mapapalapit, at kung paano mo kami bibigyan pa ng lakas sa mga bagay at temptation na mararanasan po namin. Ay patagumpayan po namin ito dahil punong-puno ka ng pahayag, punong-puno ka ng pagpapaalala, punong-puno ka ng correction sa bawat buhay po namin, O God. Kaya po, Ama, salamat po sa buong maghapong ito. Tahakin po namin ang patuloy na kapayapaan mula sa iyo, pag-iingat mo sa kasabay ng iyong aming sambahayan. Kung paano po namin welcome ka, Panginoon, araw-gabi sa aming mga tahanan,
sa ganitong mga platform, Panginoon. Kaya po masalamat sa biyaya ng pagpapala. Gayon din po ang aking mga kapatid na nasa ibang bansa. I-bless mo din po sila kung anong oras man sila. Patuloy na yung patnubay, gabay mo, pag-iingat, proteksyon ay maranasan. Maging kayamanan po namin yung karunungan nagmumula sa iyo at yung kalusugan din po. Na po kung saan ito po, O Diyos, ay patuloy namin dalangin, dumalo yung biyaya sa aming mga mahal sa buhay, mga edad, mula po sa may edad hanggang pinakambata. Maghari po sa amin ang kapayapaan, pag-iingat, proteksyon at salamat sa kayamanan na kami po ay malusog sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. Thank you, Father God, ang lahat ng ito'y mula sa iyo, kaya ang papuri ko sa salamat ay tanging sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan, God bless po sa bawat isa. Back to you po.